Pag may cheque pong dumalbog at yan ay kaliwaan na ibinigay, kung kabigay nyo ng pera, ang konsiderasyon ay yung cheque na proof ng pagbabayad. Maaari ka pong magsampa ng kasong estafa po. Sino po ang nag-issue ng cheque po? Yung nagbayad po sa amin, Okay. Tapos tumalbog. Magkano itong cheque na ito? 252. Okay. Etong cheque na ito ay galing sa ang transaksyon. Pinambayad Pinautang? niya po. Umutang sa inyo. Opo, tapos pinambayad niya po. Etong cheque nito ay binayad niya matapos siyang umutang, hindi sabay. Opo po, binigay po yung pera tapos sinunod niya po yung check. Nangutang po siya ng pera, cash po yung binigay natin sa kanya. Tapos po, check po yung inano niya sa amin. Kaliwaan kayo. Yun nga po, ano po kayang, ano po doon? Kasi nagbasa na po kami ng demand letter, tapos yun na po may... Okay ma'am, ganito, yung demand letter, nilinaw nyo ba yung numero ng cheque? Tapos nakalagay doon kung saang bangko yan, halimbawa, dineposito at saan. Yung mga gano'n, may check number, Opo. may amount, na-complete yung detalye na yon. Opo. Kasi pag hindi complete yung detalye na yon, gumawa kayo ng panibagong demand letter because you have to specify the check. Kung hindi specifico yan, mababaliwala ang kaso nyo. Kasi importante ang demand letter para makapagsampa ng kaso. Ngayon, pangalawa, yung bang demand letter, may proof na natanggap niya? Pinirmahan niya ba? Hindi po siya yung pumirma, yung mama niya po. Kasi Pero nagpunta kayo sa bahay niya, tama po ba? Opo, tapos Okay. nagpa-barangay. Pangatlo, so sa barangay, nalaman niya doon na umattend siya doon. Hindi po, tumawag lang siya na di daw siya makakapunta kasi daw nasa... Pero alam niya na yan ay tungkol sa checking dumalbog, tama po ba? Opo, sinabi Okay, niya okay. yung kapitbahay. Okay, ganito ang gagawin natin, ma'am. Pag may cheque pong dumalbog at yan ay kaliwaan na ibinigay, kung kabigay nyo ng pera, ang konsiderasyon ay yung cheque na proof ng pagbabayad. Maaari ka pong magsampa ng kasong estafa po and or yung violation po ng batas pambansa bilang BP 22 dahil tumalbog yung cheque. Yan po ay magkahiwalay na criminal offenses pero pwede nyo isang panansabay sa piskalya. Ano po ang mga requirements na kailangan? Yung demand letter na naka-specify yung checking ginamit, yung numero, yung amount, kung saan dineposit at paano tumalbog at dahilan ng pagtalbog.